age of 73. 73 ba kayo? 79 pala. Sana si ano? Hindi, si Sal. May binibiro ko si Sal. Kasi si Sal ayaw umamin, mas matanda siya sa akin. Siguro si... Naniniwala ho kami at naniniwala ho ang Dabawenyo na maganda ang ginawa ninyo sa Davao. At lahat ng sambayan ng Pilipino ay naniniwala maganda ang ginawa ninyo sa bansa. Bakit tila baga ang administrasyon ngayon ay buhos or all hands on deck ika nga sa pagsira sa pangalang Duterte? Bukod ay bagkus na maganda naman ang inyong ginawa. Kaya sinabi ko, I don't give a shit. Kung ako, tapos na ako, pinakita ko na yung, ika nga sa ano, yung salida ko. Yung salida, yung show ko. Bisaya yung Espanyol, pati Bisaya yung salida. Napakita ko na yung salida ko. Inyo na naman. Tapos na ako. At least sa panahon ko, kontento ako na I do not have to get an approval from anybody. Dito sa konsensya ko, may ginawa ako para sa bayan ko. At marami akong, at least dito sa mga Maynila, hold upper ang kung ilang mga sindikato. Kung magsabi kami noon may 10 na sindikato ito malalaki. Siguro ang naiwan pag alis ko, may mga 2, 3. Hindi ko maubos. Hindi ko maubos kasi naubusan ako ng bala. Hindi kasi magprangkahan tayo. Sabi ko magprangkahan na lang tayo. Huwag lang tayo maglaro-laro dito. Total, hindi naman ako public officer. Huwag na tayo magdrama. Alam mo, kung kayo mga kriminal, kung ano-ano, kaya kong gawain yung ginagawa ninyo plus 100 times pa. More cruel and more violent that's what you can do. You do your worst, and I will do mine. At doon na lang tayo magkita. Kasi pagdating ninyo, may surprise kayo. Kasi dapat mauna ako. Kasi pagdating ninyo sa impyerno, magtaka kayo si Satanas, wala na sa trono nila. Oh. I'll give you a riddle. Sinong nakaupo pagdating ninyo sa doon sa impyerno? Sino nakaupo sa trono ni Satanas? You guess. 2 each. Si Satanas nag-manicure lang yan sa paa ko. Bakit ako magpatalo? Gago. Magpunta ako doon sa impyerno para pasunog lang tapos si Satanas ba tigas-tigas doon. Sabihin ko sa kanya, bakit? Naging presidente ka ba ng Pilipinas? Hindi, ako, sarcasm plus malicious, na ako. Pero napipilitan ako kasi yan ang kailangan ng mga kriminal. Hindi mo madalas pakiusap yung mga putang ina yan. Walang mangyari dyan. Kayo, alam ninyo. Madala mo itong mga... Pagka nakahawak ng baril yan, sabi ko sa pulis, patayin mo.
Tanungin mo yung mga pulis dito. Sabi ko, wag ko kayong makita, maabutan sa ospital na nakatingalo, na binaril kayo ng kriminal. Dapat yung kriminal ang nandyan sa emergency room. Kayo yung pakapi-kapi pagkatapos ng trabaho. Sabi ko nga, no quarters given, no quarters asked. Yun ang training ko. Ang problema lang kasi ay ang nasa kampo ako dito sa civilized world. Kasi kung nalagay rin ako sa kampo dito sa mga ulol na to, the evil, matagal na siguro ako sa kulungan o patay na. Ano ba? Ako. Ikaw, Lorraine. Mr. President, sir, Yes. nagmo-monitor ako ng mga comments, sir, during the Senate hearing. Tapos yung predominant na narinig ko, we miss this President. We miss yung ganitong malakas na paninindigan. At nanggagaling kasi yun, sir, sa mga taong malungkot na at natatakot sa mga kriminal at kriminalidad. So, ano po kayang pwede niyong sabihin sa ating mga kababayan para bigyan niyo naman ng konting lakas ng loob? Alam mo, to my countrymen, many, maybe almost half of the population, maski dito sa kwartong ito, hindi niyo magustuhan yung demeanor ko, yung asta ko. Sabi niya, ito ba mayabang ito o ano ba gustong ipakita nito? Yung naging presidente na ito, naging mayor na ito, ano pang gusto niyang ipakita? Ang gusto ko kasing ipakita is my message primarily to the Filipino people is that itong sasabihin ko para ito sa inyo. It is really actually to protect you. Na itong mga kriminal, nagbibigay ito ng problema sa atin. Alam mo, pag ikaw ay isang wage earner lang, ordinary, nagtatrabaho ka lang sa hotel, may anak ka, nag-aaral, tapos college sa gabi. You know, every night, kung sa trabaho ka, o nasa bahay ka na, tapos naghihintay ka pa, magsige ka tingin ng relos mo. Lalo na kung may bagyo, hindi mo malaman kung yung bus na sinakyan ng anak mo, hinold up, o naglalakad yung anak mong babae, dinampot. Yung sense of security, wala. Sa Davao, meron talaga. Kasi pag nagkamali ka talaga, let me be very, bastos ang bunga ko. Do not fuck in my city. Huwag mong galawin niyang inosenteng tao, lalo na yung mga bata. Pag ginalaw mo yan, hindi kita papalusutin. Yung mayor ako, nang magtanong kayo, I'm sure almost nasa isip mo, Mayor, ilan ang pinatay mong kriminal sa Davao? Hindi ko naman masabi, ma'am. I can't quantify it. But sinabi ko lang, there was, we enjoyed a little place or there was law and order, sumusunod naman lahat. Malinis ang Davao, sumusunod naman. Sinabi ko na huwag natin hiyain ang, maraming bisita dito, pagandahin natin ang Davao.
kayong mga kriminal, umalis na kayo. Punta kayo sa ibang lugar, may sinasabi ako na mga cities, pero out of respeto sa kanila, I will not repeat it again. Mukhang ma-insulto rin sila. So, umalis kayo. I'll give you the chance. Pero napakawala ko talagang patience sa maliit masyado ang magkamali ka lang ng kunti. Pagka-criminal ka, may record ka, galing ka sa munti o nakulong ka na, at may record ka sa database sa nasyonal, mag-ingat ka talaga kasi kunting kakamali yan. Tatapusin kita. Para ano? Para sa bayan. Maniwala ka o hindi, strange as it may seem to you to hear it, maybe, para sa bayan. Para sa mga pinsan ko na walang pera, walang kotse, naglalakad. Para sa mga kapatid kong Pilipino dito na mag-uwi, tapos magsakay ng bus, tapos hold upin pa yung bus, kukunin pera, at minsan may binabares na may sinasaksak. Alam mo, we always pray to God for justice. Diyos ko po, bigyan mo kami ng hustisya. Ngayon, tanungin ko si Diyos, Diyos, kailan kami maghintay? At least, bigyan mo kami ng time limit. Padaan mo lang dyan sa pare yung message na ito yung sagot ko. Hoy, Rodrigo, gago ka. Yan. Pero kung wala kang binatagang time limit at magtitiis kami dito araw-araw, may ma-hold up, may ma-rape, at least one rape is killed a day, one kidnapper killed a day. Minus-minus yung buhay natin dito. Gawin akong mayor dito, di ba? Putang inal malinis itong sabihin ko, diba? Hindi lang ako makatakbo dito. Katakbo ako ng mayor dito. I will not mention a particular city. Pag sinabi kong umalis kayo dyan, bigyan ko kayo ng swimming trunks na bilihan ko kayo. Diyan sa Baklaran, marami dyan mura. Maglangoy ka, huwag ka nang huminto. Basta langoy ka na lang hanggang saan ka mag-abot. Putang ina mo, huwag ka nang bumalik. Do not look back or try to swim back. Kasi naghihintay ako dito, may baril, putang ina mo. May katanungan pa, MJ? One more. MJ. Sir, ako ulit. May pinapatalo po yung taong bayan, sir, kasi aside po sa problema sa illegal drugs, problema din po ngayon sa bansa yung disaster response. Disaster response po, sir. Apo. Recently kasi, Mr. President, the current leader has been asking his people what to do at the day of the storm. And we remember you condemning a politician before, na sinabi niyo po na dapat hindi ka nagbibigay ng instruction at the day of the storm. Sir, disaster response, ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan na hopeless, sunod-sunod po ang mga bagyo, the latest is Super Typhoon Christine, and now meron pong bagyong Leon. Alam mo, in fairness to the President, kay Mr. Marcos, awa naman si Presidente, hindi naman siya magdapat every typhoon or every mag-order pa siya ng ito. In place na yan. So, there must be a module for every agency that has something to do that would respond to any calamity or fortuitous event that would be nandyan na yan in place. Lalo na yung police pati military. Alam na nila yan. There must be a unit in the military
na may mga speedboat or a boat somewhere na pwede ka na, automatic na yan. Hindi na kailangan na ano pa. Pati yung police, dapat ganun. At hindi na kailangan ang presidente pa yan. Sila na mismo. Because in every crisis, nakaawa naman itong mga police pati military, sila yung nagiging punching bag. But sino naman ang tawagan natin? Who can better respond to a crisis as quickly as the police and the military? Sila yan eh. Na ngayon, kayo mga military and police, I know that you are overworked, overtasked. Galing ako sa Malacanang. Pagpasinsahan na natin yan kasi ganyan ang sitwasyon natin. Maybe at some other time in the future, we can improve on our organization sa gobyerno. Pero sa ngayon, nakasanayan tayo na ganito at the fastest way really for a reactive move, police pati military. Alam ko naawa pati police, especially if they are put to task or being flagged na ito pagkukulang. Hindi madali yung trabaho nila. Hindi madali ang trabaho. Walang tulog, duty ng 24 hours. Alam ko hirap sila. At alam ko na how they suffer. They're not only enduring it, they're suffering. Pero, alam mo, Adre, yung mga police pati military, tiisin na muna natin kasi ganito ang sitwasyon ng ating bayan. Maybe, in the fullness of God's time, pagka nagkaroon tayo ng kunting improvement sa economy, pera, and we can elect more progressive leaders in the local level, maybe things would improve along the way, but it would take time. In the meantime, yung practice na aabutan natin na gano'n, we'll just have to make do for it. Masama man pakinggan, pero pagpasinsahin muna natin kasi yun talaga ang totoo. Okay, next question, Marlon. Mr. President, pihit lang ako ng konti sa campaign, sa election. Gaano ka-importante itong nalalapit na midterm elections at bakit kailangan po iboto yung mga kandidatong i-endorse nyo? Alam mo, I hate to kung sabihin na marami rin akong pakutangan ng loob na tumulong sa akin, but gusto ko sanang mag-neutral na lang muna at allow people to, kasi gusto kong udyukin yung tao na mamili kayo ng mga kandidato that who are really itong pagtatakbo ng bayan, siyudad. Parang negosyo rin ito, parang hotel management yan eh. It's really actually management. Paano mo i-manage yung business dito, yung ganun, police dito. It's a huge task, but it's a management thing. At kung maaari sana, ayaw ko naman i-discredit yung mga politicians because they are, sa ayaw mo, sa hindi, kasali na yan sa Alam mo bakit? Mahirap lang ang Pilipinas. Lalo sa probinsya. Kailangan nila ng eskwelahan, kailangan nila yung lubak-lubak na bato na daan nila. Saan sila pupunta? Barangay captain. Saan tatakbo ang barangay captain? Mayor. So, itong fundamentally feudal talaga tayo hanggang ngayon.
aminin man natin, hindi, we remain feudal. For everything sa barangay captain. Medisina, kung hindi kayo ng barangay captain, tatakbo yan sa deputy mayor. And tapos yung deputy mayor, tatakbo sa mayor. Then the mayor would facilitate, tawagan yung doktor. Sige, dalhin nyo sa ospital. Pero kung ang isang tao, lalo na yung taga-bukid, kung may sakit yan sila, baski malaria, hindi yan siya pupunta magdiretso. Hesitant yan. Nandiyan, magpunta yan sila, magsakay ng pasahero, magbaba dyan sa harap ng ospital. Minsan mag-upo lang yan, mag-isip kung paano lalapit doon sa desk o sa information at mapagsabi na meron kaming pasyente. Because nagpaiwan ng feudal system. Kailangan nila ng amo, barangay captain, o deputy mayor or mayor. Kaya ganun ang politika. Ang politika natin, political system is feudal. Until now. Sir, maraming salamat. Para dun sa mga panahon natin ngayong araw na ito, medyo pagod na si Sir kasi buong Hindi, araw okay na na. siya. Okay. Ako na naman yung Anong oras na ba? pantlabida na naman. Mga alauna siguro. Uwi na. Kung, yes, sandali lang. Okay. Sir, kuha tayo ng Hindi dalawa man pa. sabi ko, punta pa ako ng Batangas bukas, pero hindi naman tatakbo yung Batangas. Pwesto yan dyan eh. Dalawang katanungan. Sige, isa. Kayo po ay inangaan po ng mga kababayan po nating OFW sa inyong panunungkulan noon. Marami po kayo ang naisalpa ng mga... Bakit ngayon hindi na? Bakit noon? Bakit ngayon pala? Mayroon po kasi kung lumabas na balita ng nakaraan na mayroon pong hinatulang mabitay po doon sa ibang bansa. Isa pong nakakalungkot. Ano po ang inyong reaction patungkol? Mahirap yan. Mahirap yan. Tayo dito, tinanggalan na natin yung death penalty. And almost yung civilized nation. I would not name any particular country na sabihin mo. Nandiyan pa rin yung death penalty. Alam mo, huwag mo na patayin yung tao. Ibigay mo na lang sa akin, ako na lang magbaril para walang... Uluhin ko na lang para... Pero sabihin mo na... Kulungin na lang natin. Pero sa dito sa mga kagaya mga leader, depende sa init ng ulo. At depende kung anong ginawa mo. Akala ko, papasukin niyo yung bahay. You ransack the house. You rape the wife. Tatalian ninyo yung asawa at mga anak at yung mga helpers gagamitin ninyo. At yung iba, pagkatapos kunan yung pera, para hindi mamukan, papatayin pa. Yung pagkaganon, hindi ko matanggap yan. Kaya mas mabuti mag-retire na lang talaga ako. Hindi ko matanggap yan. Kung ako ang mayor, o baski hindi ako ang mayor, kung sa Davao yan, dudukutin kita. Ano ba namang kabalastugan? Bakit mo gawin ang kapwa mo taon? Kung nakawan mo, ba't mo gagalawin pa yung babae? Nang nakaw ka naman ng pera, yung pera dalhin mo doon sa hanap ka ng babae, bayaran mo. Bakit rapin mo pa yung mga... It does not make any sense at all to me. Kriminal man ako, pero gamitin ko yung utak ko. Yung gano'n na mag-rape ka, kinuha mo na ng pera, kinuha mo na yung pera, hindi maghanap ka na ng babae, bayaran mo.
Bakit mag-rape ka pa dito? It does not make any sense at all. Kaya namamatay kayo. Kaya iwasan natin. Huwag kayong pumasok sa Davao. Lalo na kung yung mayor, mga anak ko pa, poprotektahan ko talaga yung administration nila because it will also reflect on me. Matagal akong mayor eh. So yung mga bata na yun, naging mayor yan dahil sa pangalan ko. Ako naman naging mayor dahil sa tatay ko. Ayun, tatay ko talaga mabait. Hindi makapatay ng cockroach yun. Pero nung panahon na yun, ang Davao, medyo peaceful pa, hindi masyado. When he was governor, 3 terms, hindi pa kasi wala pa yung hold up, wala pa yung droga. Yung tatay ko was appropriate sa panahon niya. Ngayon, itong Pilipinas na suffered itong droga, itong mga hold up, ako ang nilagay ng Diyos kasi ako ang appropriate niyan. Kasi yung tatay ko hindi talaga papatayon kailanman. Ako dito, 1001, 1002, 1003. Hindi ko na mabilang. Gusto ninyong magdagdag, kayo. O gusto ninyo, barilin nyo ako sa likod. Madali naman. Preparado na ako dyan. Tsaka matanda na ako. Okay. Isa pa, Miss Pam? Ayun. Tsaka gaganti yung, alam mo, marami akong mga relatives na muro, ha? Lula ko, muro. Hantingin kayo niyan. Miss Pam, next question. Sir, asking for a friend. Nilinaw po ni Senator Coco Pimentel kanina na ang hearing kung naganap sa Senado ngayon ay hindi lamang po limitado sa EJK, kundi sa Philippine Drug War under your administration. Sir, once and for all, can we hear it from you? Nasa narcolist po ba ang pangalan ng Marcos Jr. nung panahon na ito ay lumanding sa inyong case? Wala. Ito prangka-prangkan. Hindi naman naulan ako. Hindi man masyado kami kilala niya. No? Kung nandyan yung pangalan niya, I would not voice a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, yung pangalan mo nandyan. If I name one, I name all. Binasa ko eh. So wala naka-eskapo doon. Bakit ako wala. In fairness to the President, wala. Pag last question, Iba yung madami yung tanong. droga niya para sa babae siguro yun, hindi yung para sa ano. Next question. Kayunin mo siya, Viagra, o marami na klase ngayon. President Mayor Rudy Duterte. Dalawang question lang po. Lingaw ko lang po. Isa-isa muna. Una pong tanong, President Duterte. Nung nakaraang press conference ni Vice President Sara Duterte, tinawag niyang hindi presidente umakto, ngayon ang current president. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang reaksyon niyo sa bahay po ng anak niyo? Well, I may have to disagree with my daughter. Not totally. Baka kulang sa expectations niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Pero ito naman, hindi naman lahat ng presidente kaagad. But itong sitting president ngayon, I know in my heart, not because hindi kami kaibigan. I know that by the way, what is he supposed to do? Nakaupo dyan siya sa Malacanang, bayad siya. Anong gawin niya? Painit siya ng
utot niya dyan sa, ano? Siyempre sa trabaho yung tao. Kaya lang siguro, hindi, yung estimation sa ibang podo, medyo kulang. Kasi, ito naman, hindi mayabang eh. Totoo ta, soft-spoken eh. Hindi naman kaya sa akin na, potang na, patayin kita dito, letse ka, yawa ka, hambog. Story lang yun. Pero pareha lang kami. Last question po, President Duterte. Ano po ang reaksyon ninyo sa ginagawa po ngayon ng Kamara laban sa pamilya ninyo, ang ginawa nilang Quad Committee at ang patuloy pong pag-ibig po sa budget po ng Office of the Vice President? I really do not know. I have to talk to my daughter. Who are these people that's after her skin? Palagay ko naman, hindi sa politika, kasi wala namang ambisyon yung anak ko magiging presidente. There was never, nandiyan man ang Diyos, there was never a time that we talk about the presidency. Sabi ko nga sa kanya noon, magpasalamat ka na sa Diyos na inabot mo yan. O para sa akin, babae ka, okay na yan sa akin. Sir, last po. May tanong na alas ako. May buntot yung last mo. Gaano kahaba yan? Yung nakaraan po kasi sinabi rin po ni Vice President Inday Sara doon sa kanyang press conference sa OVP, natanongin daw po kayo kung totoo nga daw po na hindi niyo po daw siya totoong gusto patakbo yung presidente. O baka the reverse psychology na lang daw po siya. Tama yan. Ayaw ko talaga. Ayaw ko talaga. Una-una, naaawa ako. Sabi ko, dahil dumaan ako. At huwag sana mainsulto ang Pilipino. Putang ina. Wala kang makuha. Magtrabaho ka, magising ka ng alas 6, baligo ka, kain, punta ka ng mga 8:30 to 9 sa tapos trabaho na. Doon ka kakain, tapos you start 1. Palit-palit yung maraming kwarto yan eh. Maraming kwarto yan magkaharap. Pagkatapos niya yung mga nan, paalisin na yan sila, iba na naman ipaupo doon. Iikot ka, ibang hanggang gabi yan. Ang sweldo mo, wala. Sa totoo lang, pero sa pagod mo na yan, 300 plus thousand. Yan lang ang madala mo. Tapos, yung pag-uwi mo, hindi bayad ng gobyerno, kunin pa sa sweldo mo, putang inang yan. Bakit ka magtiis nagtrabaho ng ganun? Ako, dumaan ako dyan, sabi ko, ano makuha mo dyan? Hindi ka na mapapanalunin ng sipsteak. Wala. Buti sana kung sabihin niya, sige, every month papanalunin natin yung presidente para okay na sana. Kita, Meron pa ba? napunta pa kayo ng Davao? Kita ninyo yung bahay ko? Oh. Kita ninyo yung sakyan ko? O di pick up rin? O dito, pick up rin? Ano ang nagbago sa buhay ko? Ang nagbago, ang bayan na pinatpatakbo. Pero, yan ang sabi ko kay Inday. After this, maghanap ka na lang ng mabuting negosyo. Di na bali at the start, kikita ka ng maliit. Let it grow and pray to God na suswerting ka. Pero kung dito ka sa gobyerno, pero gaba, pero ano. Next. I only stayed sa gobyerno because I enjoyed my trabaho ko. I was enjoying my work as a prosecutor. In love ako being a prosecutor. Kaya nagtagal ako. Matagal ako nag-resign before really I decided that
I have to resign because I have to make more money. Kasi yung mga anak ko ay yung tuition, pamahal ng pamahal, Next. taon-taon. Mangingi lang po kami ng komento sa tungkol sa sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte nakaraang press con. Naalala po natin na 30 years ago ay ipinalibing niyo po ang Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayon po, ayon po kay Vice President Inday Sara sa kanyang press con, sinabi niya kay Senator Amy Marcos, pag ayaw daw tumigil sa kabanat itong mga kongresista sa kanya, ipapahukay daw niya si pinalibing nung si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Ano po ang inyong Alam mo, tatlo yung anak ko. Isang babae, dalawang lalaki. Ang nakakuha sa ugali ko, sa bunga ko, bastos, si Inday. Pero yung kanyang ginawa, extended hyperbole lang yun. Wala naman, bakit mo naman gawin ng pang ano lang yun, yung talaga, siguro, nagalit siguro siya na ano. Ako ganun magsalita, no? Yung presidente ako. Putang, ayun, ganun, putang ina kayo. Pero hanggang dyan, istorya lang man yan, pare. Wala man totoo dyan. Pero na lang dyan yan sa mga kriminal pag na-warning ako. Kasi, alam mo, pag sinabi ko nung mayor ako, pati presidente ako, stop. Yung hindi naghinto, na-disgrasya talaga. So, I'm sorry. I am sorry. Ginusto ninyo eh. Alam, I said, you make your own history in this world. Ikaw yung humahawak ng buhay mo. Kung anong mangyari sa buhay mo. Pag yan ang pinili mo, tapos nagkalitse-litse, face the consequences. Kasi pagdating ng putukan, sigurado ka. Kalaban mo ang gobyerno eh. O kagaya ko. Eh kung maka-mayor ka tapos maka-presidente ng kagaya ko na mainit dyan sa ganun. Pero sabihin mo lang, wala kang pera, mahimong trabaho, maghanap ako ng paraan. Ibibigay ko yung sweldo ko itong buwan na ito. Sige, you start mag-umpisa ka kung saan ka tulungan kita. Hindi naman tayo manhid yan sa awa. Kasi galing rin ako sa mahirap. Okay. Mahirap lang kami. Yung totoong last na. Yung, Di ba? wala na. Ayun, yun yung... Alas 9 pa. Mga alas 2 siguro pwede na tayo magkakaroon. Yes, sir. Kaninang umaga, nag-umpisa po yung hearing, hanggang matapos. Wa pa mahuman? Wala pa, Mayor. Ang ipangita, hinahanap ng mga tao po, ang yung leadership. Kung sila lang daw po ang masusunod, gusto po nila magiging president ulit kayo. Ano po ang sagot mo sa kanila? Alam mo, sa totoo lang, na-in love lang yung mga tao sa mura ko. Walang pinagkaiba dito ngayon sa yung sumunod pati yung pareho yung nagtatrabaho, pareho yung may inuutos. Ang nimimiss sila ng tao, yung mga potang inang yan. Yung mga ganon. Nasanay ako sa, bastos ako eh. So wala akong magawa. Galing kasi ako doon sa baba. So, ang bunganga ko, laki talagang, kasi mahirap lang kami. Talagang mahirap lang kami. Galing kami dyan sa, ngayon, nag-improve na yung Dewey Boulevard na yan. Yung panahon, 1950, squatters area yan. Kangkungan yan. Ang lakarin namin, naka-elevated wooden
plank. Puro kangkungan ang overtime, buhos ng lupa galing sa bukid. Naging gano'n na ang Davao. Absolute last. Totoong totoo Sige. na. Pagkatapos ng huling katanungan, Maraming mga last. Last marami 10, tayong last last. 5. Sige. Pagkatapos ng huling katanungan at sagot, yung mga may nais mag-group picture lang kasi kaya ng oras natin. So, maayos lang po. They will be around the table. Yan, nakaupo si sir. May mga nakatayo dito and the others can, in front. Okay? Gusto niyo umikot pa si sir? Okay. Okay. O pwede, by table. Stay where you are. Ako na ang mag-ikot. Okay. So, Hindi, last, sir, kayo lang dito. Sila yung last pupunta. question. Last Last question. Last, madam. Yes, ma'am. Ano po yung masasabi nyo regarding po doon sa pahayag ni Mayor Magdito? Ni? Mayor Mabilo. Anong sinabi ni Mayor? Na pinapalabas po ni Mayor that time na idiniin daw po siya doon sa working camps po. Mayor po na si Mabilo. Bilog. Mayor, kasi kayo po yung binita. Ma'am, pagdating ko sa opisina, nandiyan na yung listahan. Hindi ko listahan, hindi ko alam kung sino yung mga gago na sa druga. Listahan niya ng buong Pilipinas. Hindi akin ho yan. I do not have the capability to make a list ng mayor ako yung mga tao dito sa Pilipinas na sa druga. Pag upo ko, binigay na yan ng pulis. Kung ngayon, kung may dapat siyang patayin yung pulis. So, marami mang pulis dyan. Mamili na lang siya kung sino dyan ang malasin. I do not have... Aba, may tatlong. Wala akong kapangyarihan na maggawa-gawa ng listahan dyan. Kasi, okay, sir, last. Lasin mo ang... Yes, sir. Hindi. Sige, nag-i-enjoy kasi sila eh. Yes, sir. Alaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, Tatay. Magandang gabi. Tatay, ang tanong ko po, bakit nung presidente ka, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang hanap-hanap na mamamayang Pilipino? Lalo po sa mga kamag-anak mo sa Bangsamoro. Kahit ngayon, naghihintay sila kung ano yung iutos mo, gagawin po namin na taga Bangsamoro. Kung naiutos ka para lang sa bayan, gagawin po namin, Tatay Digong. Mahal ka namin, Tatay Digong. Mabuhay ka. Alam mo bakit? Kasi ang lula ko maranaw. Sige, ma'am, in red. Tapos si madam, sige. Ma'am, in red. Yun pa rin po, mamang magandang gabi po sa atin. Ayun pa rin po ang tanong ko, bakit yung sabi ko kay Sultan, bakit hanggang ngayon, mahal ka ng taong bayan? Sabi ko, baka ginagayo mo yung mga tao. Alam mo ma'am, I appreciate it kasi alam nila na mahal ko rin ang taong bayan. Pero ngayon may ano na lang, tanggalin mo ng lahat ng mga lalaki, babae na lang ang mahal mo. Napanood lang po namin kayo kanina na Senate hearing sa TV. Natulog po ako. Tumakbo pa ako. Kita nyo naman nakatsinelas lang ako. Sa pagmamahal po namin sa inyo. Sabi ko, kahit anong nangyari. Ang lola ko ang Maranao. Yan lang ang connection ko sa Moro, sa Mindanao. Ma'am, Kaya pagpasok ko sa politika, acceptable ako sa Moro kasi alam nila na kasi sa Moro kasi pag may dugo ka Moro, Moro ka na. People is love to daughter.
gusto ko siya. Gusto ko siya tigukin. Okay. 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 Oh. Nice, very, very not Philippine. Oh, okay. That's good. Welcome to the Philippines. I appreciate it. I appreciate it. That you love the Philippines. China is very, very many business. People is not good. You are from what country? China. I'm Chinese, Gansu. Oh. My grandfather Lam. I'm Chinese. I'm very, very lucky to tell. I'm lucky. Thank you, sir. So, para sa first group picture. Yes, sir. Thank you. My friend from Haiti. Habang nagpi-picture taking po sila, magsiupuan para maano natin yung mga by table po ang picture taking natin. Okay? Pabalik lang po para makapili kami ng mga per group. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. First group. First table. Dito na po. Dito na po kayo. Kayo po yung lumapit para hindi natatayo si sir. Diyan. Ayan. Bossing ka sa trabaho. Bossing ka sa trabaho. Ang iba ng